Yun, nagigera na sa Middle East, impeachment pa rin ang pinagkakaabalahan eh. Oh. yung pagtanong pa nga kung kailangan na ba na ma-repatriate agad-agad yung ano, parang hindi pa nga sure, pero si dating Pangulong Duterte agad-agad ginamit yung eroplanong ginagamit niya, may biyahe agad, no? Itong mga Pilipino hindi ganun ka agap yung kanyang naging salita, no? Pero yung At, nabanggit mo pala kanina na Bataan Cavite, naumpisahan ito, yung simula mismo pagpaplano, panahon pa ito ni PRRD. Oo, hindi, ako okay lang ako kahit nasimulan panahon pa ni Pinoy yan. Basta importante na Matapos. ano nila, na prosecute nila, no? Kahit Oo. man lang naumpisahan, wala pa ako nakikitang ganun eh. Ang sa akin naman, sa akin nga, wala tayong problema na ano, mas maganda nga yan, may pagpatuloy. Kasi si PRRD, nung naalala ko, nung nagprograma siya sa SMNI, sa Gikan sa Masa para sa Masa, sabi niya, wag niyo i-credit sa akin. I-credit niyo rin sa Oo. ano, yung mga Sa gobyerno. nakapagtapos Sa na gobyerno. nagtuloy niyan. Ang importante is matuloy. Pero doon ako kasi sa kanyang pangako, parang tinapatan niya yung build ni PRRD ng BBM. Build Hindi. better more. Saan Ganito yung kasi more? yan, Admar, no? Mm. Ang campaign niya is continuity. Continuity. Kaya niya nabanggit yung BBM eh, yung build more. Kasi Tsaka yan yung ang ano. sabi niya, ang promise niya sa tao, Mm. iboto ho ninyo ako kasi yung ano man yung napasimulan ni PRRD, itutuloy ko. Which is Kaya yan yung nga siya ginamit binoto nila kay eh. ano, BP Sara para masuyo, 'di ba? Ang sabi ni BP Correct. Sara, may pagpatuloy yung mga key projects ng ano, okay na ako. So yun yung ipinangako nila kaya nandun yung continuity, Manong Jay. Correct. Correct. Ngayon, meron lang maganda dyan sa zona binabanggit mo. Ako natawag ang pansin ko kasi inimbita nila si former President Yun Rodrigo nga. Duterte. Oh. Siyempre, pag inimbita mo, i-welcome mo yan. Ibig ba sabihin yan na yung pinadala na invitation sa ICC para makadalo si PRRD pa uuwi na sa Pilipinas? For sure alam naman nila siguro kung saan ang pangulo, 'di Oo nga. ba? Tapos Diba? pero ang balita ko hindi naman daw i-address doon sa ICC, parang doon daw sa kanyang residence sa ano sa Davao City yung ano liham kasi protocol daw lahat imbitahin. Pero yun nga, ang tanong ko nga Oo, kasi ah, former president inimbita talaga yan. alam naman nila. For sure alam nila kasi sila nang nanguna, wag na tayong magmangmaangan. Alam nila kung nasaan ang pangulo, tapos sasabihin nilang imbitado, ibig sabihin ba na makakauwi na si PRRD? Di, baka anticipated nila na by June 30, nasa Davao na si President Duterte. Kaya nila nabanggit yung inimbita nila, May interim pinadala release na na. imbitasyon sa bahay. Kaso, hindi bansa ng Pilipinas yung sinasabing bansa na pwedeng kumupkup. Ganun ba? Oo, pero dito Oo. tayo, kay VP Sara Duterte. Hmm. Pangalawang pagkakataon na ba ito na hindi siya dadalo? Pero yung una, ang nagsabi kasi na hindi dadalo, itong House of Secretary. Representative, 'di ba? Ng Oo. SecGen, no, na hindi dadalo. Wala pang pahayag dito ang VP kasi nakatanggap lang ng liham ang SecGen na ganito yung ano na hindi nga dadalo. Wala pa tayong alam kung anong dahilan. Remember, last time na hindi siya dumalo dahil itinalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor na para Hmm. sa at least kaalaman ng ating mga kababayan. Sa ano kasi ito na nag-umpisa pala sa gobyerno sa ano sa Estados Unidos pala nangyari itong konsepto na ito, una nangyari yung konsepto na may isang opisyal ng gobyerno na sadyang hindi dadalo sa isang mahalagang pagtitipon kung saan nandoon yung mga matataas kabilang ng presidente, matataas na opisyal ng gobyerno at iba pang opisyal ng bansa. Ginagawa ito para matiyak na merong taong matitirang buhay at may otoridad na mamuno sa gobyerno. So, diniligate niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Manong dyan, masasabi mo rito? Well, si Presidente, spare tire yan. Ibig sabihin, kung tutusin mo, walang dapat trabaho yan. Magantay lang siya matigok, mamatay yung Presidente. Or, incapacitated. No? Yan ang role ng ano eh. Dahil hindi na siya cabinet member eh. So, in other words, wala na siyang, wala nang expected na trabaho. Ngayon,
Tinitingnan ko, binabasa ko yung saligang batas natin. Wala namang provision sa saligang batas na mandado ang Vice President to attend SONA. In other words, hindi siya requirement, no? So the Vice President may or may not attend the SONA, no, as he pleases. Kasi wala namang hindi siya requirement, no? Ngayon, alam naman natin ang katotohanan na anong mga hindi na lamat, no, yung namamagitan sa pagitan ng presidente, ng speaker at ng vice presidente. So I expect na hindi na rin mag-attend, no, si Vice President Sara Duterte, kasi nga unless of course she would say so na pupunta siya, no? Pero from the looks of it, wala akong nakikitang dahilan para mag-attend siya. Opo, no? Siguro, ano ba sa tingin mo kung ano, dahil ba na, wala rin namang sinasabing ano, yung mga ipinangako. Kasi nababanggit na rin niya ito sa mga pahayag niya sa nakalipas, no? Yung mga ipinangako, ganito, ganyan. So parang hindi siya interesado dahil same as useless, Manong Jay. Oh, totoo yan. Um, Alam mo, kung sakali man na hindi siya pumunta, may rason eh. Kasi unang-una, binalahuran na nila yung Vice President. Inalisan ng pondo, binawasan ng pondo. Uh, Tapos ginawan pa ng kaso. Nag-fishing expedition pa. Nag-impeachment na, nag-file ng sa kaso sa NBI, nag-file ng Quezon City Police. Tapos ngayon, nag-file na naman ng panibagong kaso sa Ombudsman. Ang tawag ng mga abogado riyan, fishing expedition. Kung saan-saan ka nagpapile ng kaso, para pareho naman ang ina-argue mo, the same as being presented doon sa impeachment against her. No? So, tingnan natin kung alam mo, natatawa ka na lang eh kung ikaw ay student of law or student of political science, talagang matatawa kang naiinis sa nangyayari. Oo nga, nandun yung mga ano nagpa-impeach sa kanya. Daan-daan yun na hindi naman lahat nagsasalita laban sa kanya. Pumirma lang. Nung tinanong ng taong bayan, yung kanilang constituents, bakit ka pumirma, ang palusot na nila, kung hindi ako pipirma, baka wala tayong ayuda, which is marami yan sa mga video, di ba? Sinabi yan. Marami, halos lahat sila, yun ang sinabi. Yung tiga Caloocan, si Congressman Pimentel sa Surigao, lahat sila, yung sa Bukidnon, no? Yung sa Cagayan de Oro, ganun din ang sinabi. Halos lahat, pati yung congressman namin dito, ang kaisa-isang congressman from Davao Region na pumirma, ang dinadahilan niya, kung hindi daw siya pipirma, walang pondong pupunta sa Davao del Sur. So, kumbaga, hinostage nila. Ngayon, ang tanong nga riyan sabagay, meron pang, ano pa tayo ngayon, petsa 20, meron pang 10 days, no? Ang House of Representatives kung sasagutin nila, no, yung yung remand, no, yung ng kanilang impeachment, articles of impeachment, at ma-justify nila na ito ang bukod-tanging impeachment na hindi kasali yung tatlo. Ewan ko paano nila mamagicin yun, no? Paano nila bubulagin yung Senate Impeachment Court doon sa katotohanan may naunang tatlo at itong pang-apat ay siya bukod-tanging impeachment for the year, no? So, pero ang balita ko, lahat sila as of this very hour ay wala pa silang hindi sila makasagot-sagot dahil pag sinagot nila ng pabalang, nagsinungaling sila, masisira sila. Pag sinabi nilang katotohanan, sira din sila. Any which way they act, anong tawag nito? Yun ay kung meron pa. Merong mga maiingay. I think about 11 of them from the original 215 or more. 11 na lang yung maingay. The rest, mukhang
Ako nga, ibang naiisip ko, Admar, eh. Baka mamaya pagdating ng July 28, iba na ang leadership sa House, eh. Oo nga, di ba? Pero Oo. nagkaroon sir lang Kasi na sigurado, iba na ang magiging leader ng, ako, nakakatiyak ako, iba na ang magiging pinuno ng Senado. pero 'di ba nagkaroon sila ng necrological service, hindi pala necrological service 'yun. Pagbibigay pugay pala, meron kasing picture doon sa nakita mo ba 'yon? Yung pamisa. Hindi, yung isa pa yung sa loob, sa plenary. Akala ko necrological service kasi may nakita kasi akong painting nung ni speaker, hindi pala. Nabasa ko lang kasi sa comment section. Pasensya ka na, kami nagtatanong din yan, Admar. Ano ba yun? Kasi akala Parang namin, nagbigay pugay lang ba sila? bakit wala si speaker? Nandun Why do pala si they need a speaker. picture? Nandoon lang, parang painting yata yun. Kaya nga sabi ko, nakakrap yung picture. Sabi ko, nung nakita ko yung buong picture, nandoon pala si si speaker. So binigyan nila ng, binigyan nila ng pugay, yata, no? Sa kabila po siya yung may pinakamababa sa top 5 na officials sa Pilipinas. Siya yung may lagapak yung kanyang gradong binigay ng taong bayan sa kanya. Ang alam ko, negative 10% ang Naku. net satisfaction rating niya, no? Mm. Alam mo, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas yan. 70 years old na ako, ang tagal ko nang kumukover sa gobyerno. Pag ngayon lang ako nakakita ng pangatlo o pangapat sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno Bakit na bakit ganun may na negative rating. bakit ganun Manong J, pumupunta naman siya sa iba't iba kahit nga hindi yata niya function eh. Hindi ba yung palengke, yung naganyan siya ng mga itlog, pumunta doon sa mga bigas, yung function ng DA, nandun na rin siya. Hindi pa ba sapat yun yung pagbibigay ng mga ayuda, pangunguna, laki-laki pa nga ng picture niya. Akala ko nga siya na yung presidente, laki ng picture na. Malaki pa sa building. Oh. Hindi pa ba So, sapat yun para at least makilala ng taong bayan na meron siyang ginagawa, Manong J? Kilala siya ng taong bayan pero hindi ko alam kung nasusuka ang taong bayan. No? So, Anong problema? kasi kung negative yung net satisfaction rating mo, ibig sabihin na hindi nila gusto. Meaning, ang taong bayan hindi gusto yung kanyang mga pautot. No? Yung kanyang mga gimmick. No? Ang resulta nga nung botohan sa kanyang lugar kasi wala siyang kalaban, 'di ba? Parang naano yung kanyang kalaban eh. Na DQ yung kanyang kalaban. Oo. Ang balita ko rito, parang kalahati lang ata yung bumoto sa kanya. I-check ko ha kung ilan. Mabuti binanggit mo yung DQ na yan kasi 'di ba laman ng balita over the last 24 hours yung kay Abante. Opo. Alam mo, kaibigan natin si George Garcia ng COMELEC at yung iba pang mga commissioner no sa Commission on Elections. Pero palagay ko sumala sila rito sa ginawa even the second division yung tinutukoy ni Chairman Garcia. Kasi malinaw ang tuntunin, patakaran at batas na kapag ka ang isang kandidato ay na-qualify na isama sa balota, ibinoto ng tao na nabilang ang boto at nanalo, nadeklara at nakapanumpa na, hindi na pwedeng pangyalaman yan, lalo na sa kaso ng miyembro ng Kongreso. Kung may problema, disqualification or whatever, kailangan ng reklamo, doon didinggin yan sa House Tribunal. Election Tribunal, no? House of Representative Election Tribunal. At sila ang magdidesisyon. Nangyari yan sa panahon ni Congressman Jess Dureza na sinampahan ng kaso ni former Speaker Nograles, no? Tapos nanalo si Nograles at naupo siya. Pero ang nagdesisyon yung House of Representative Election Tribunal. Ganon din ang mangyayari halimbawa may gustong mag-complain against ang tawag nito si Eric Sylvester Tulfo. Hindi na pwede sa COMELEC kundi dapat doon na yan sa Senate Electoral Tribunal. Yun po ang batas. So nagtataka ako bakit umiepal yung second division bagamat yung kanila siguro pa-epal lang
Dahil malinaw naman ang batas eh. Ang magdidesisyon yan, yung House of Representative Electoral Tribunal. So kung may reklamo si Congressman Abante, doon siya magreklamo sa Election Tribunal, doon niya ipa-disqualify. Pero tingin ko, paano niya madi-disqualify yung tao na pinanganak sa Pilipinas, Pilipina ang nanay, dito lumaki, nahalal sa pagiging konsehal ng ilang beses sa ilang termino sa Maynila, nakasamahan pa niya, magkasama sila dati sa isang grupo. I don't know how he will justify, pero para matapos lang lahat, wala yung yun pampaano lang yun, pampadagdag lang sa ano tawag, pampakalma siguro sa high blood ni Abante, pero he will never take a seat. Opo. Tatalo siya eh. Hindi pwede na yung binoto ng tao, can you imagine kung pauupuin siya, ang tawag sa kanya is the Honorable Bienvenido Benny Abante, selected congressman of the 6th District of Manila. Hindi elected. Diba? Hindi elected, selected by COMELEC. So, COMELEC selected. Diba? Ang pangit. Sabi nga sa comment section, kung ganyan pala, wag na tayong maghalalan. Maghalalan at mangampanya sa distrito mo. Doon na lang tayong mangampanya sa COMELEC. Yung sa tatlong commissioner. Pagpadagdag lang yun sa sa pusta or whatever. Ito, Manong Jay, kasi nabasa ko yung resolution ng COMELEC pala. Nakatutok sila doon sa tatay. No, dahil meron yatang patakaran na magiging naturalize yung tatay. Kasama ka sa magiging naturalize yung anak kung unang na-naturalize yung tatay mo. Bago kay pinanganak. So ang nangyari pala dito, pinanganak na siya bago naging naturalize yung tatay niya. Pero ang hindi kahit pa nauna pa yung tatay na naturalize, married to a Filipina siya. Iyon nga, doon nakatutok yung resolusyon doon sa tatay. Na ngayon basahin ko lang. Nakalimutan nila may nanay. Hindi pwedeng maging tao si Joey Uy na walang nanay. Dili man siya gikan sa liking kawayan. Ito yung official statement ni Joey Uy. Okay? Kasi ang boto niyang nakuha 64,746. Si Benny Abante 63,358. Sabi dito sa official statement ni Joey Uy, na quote, marami pong lubang na bahala at nagkaroon ng kalituhan sa inalabas na resolusyon ng Commission on Elections patungkol sa di manoy aking questionableng pagkamamamayan. Ipinanganak po ako sa Santa Mesa, Maynila. Ang aking ama ay naturalized Filipino. Di ba ang sinasabi natural born citizen, yung pwedeng tumakbo. Ang aking ama ay naturalized Filipino kasi nga Chinese. Ngunit ang aking ina, nakabold ito natural born Filipino. Kung ang iyong ina ay natural born at ang Pilipinas ang iyong lupang sinilangan, automatic, sabi niya, di ba natural born Filipino? Ako po ay Pilipino, lumaki, nag-aral, nanirahan at patuloy akong nagsisilbi sa lungsod ng Maynila bilang konsehal mula pa noong 2004. Nagsalita na po ang mamamayan ng ika-6 na distrito kung sinong nais nilang maging kinatawan sa Kongreso sa pamamagitan ng isang malaya at demokratikong halalan. Sana naman po ay mapakinggan ang kanilang boses. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Ang boses ng taong bayan, siya ring tinig ng kalangitan. Hangad ko lamang ang maipagpatuloy ang mahigit 2 dekadang paninilbihan sa aming mahal na distrito sa East ng Maynila. Basta ang malinaw dyan, hindi siya cesarean. Isa pa, Manong Jay, dito, balikan ko lang yung sa natural born, no? Natural. Isa lang, balikan ko lang yung issue doon sa impeachment. Kasi nga, nabanggit ni BP Sara na merong pumirma lang nang walang alam itong mga kongresista doon sa kanyang impeachment at meron ding kapalit na pera. Hindi alam yung kanilang pinirmahan, may kapalit na pera, yung kanilang pagpirma. Pero itinanggi ito ni intriga lang daw, sabi ni Princess Abante. Speaking of Abante, anak ito ni Hindi naman, wala naman siya nung nang magkapirmahan doon eh. Oo nga.
So, ano yan? Kung si Auntie Claire pa yan, fake news yan. Oh, Pero ang diba? kapansin-pansin, Manong Jay, ang Hindi nagsasalita nakita, lang, hindi nakita ni Auntie Claire yan. oo nga, Oh. ang kapansin-pansin, ang nagsasalita kaugnay sa impeachment, ito lang nasa House Prosecution Panel. Bakit hindi nagsasalita yung kahit hindi ka sa prosecution, ibig sabihin pumirma ka, naniniwala ka na Oo. guilty ang pangalawang pangulo. Bakit sila lang yung mga pangalan, lumutang na pangalan na magiging bahagi ng prosecution panel, sila lang yung nagsasalita. How about yung iba pang daan-daan? Pwede ba nating tanongin Kaya yun nga sila? gusto ni Vice President Sara na magkaroon ng trial eh. Kasi lahat yan ipapasumo nila. Yan 215 at mahigit pang congressman, isa-isang lilitsunin yan doon sa impeachment court ng 16 na abogado plus, no? O ikaw, halimbawa, Congressman Tarpulano, pumirma ka ba doon sa anong tawag nito? Lahat yan. Can you imagine? Lahat sila magiging hostile witness ng nasasakdal. Kalaki kahihiyan, no? Oo nga. Kaya sila bantulot na sagutin yung remand. Kasi pag sinagot nila yon at sinabi lang, di magtatakda ngayon ng impeachment court ng pagdinig. Di masisimulan na. Kaya nga, Takot sila actually eh. Dahil they have more to lose and nothing to gain. Dahil unang-una, makukwestiyon yung constitutionality ng fourth impeachment. Dahil unang-unang kukwestiyonin yan yung jurisdictional, yung jurisdiction nung articles of impeachment. No? May karapatan bang dinggin ng Senado ng impeachment court ang isang maling articles of impeachment. No? Number 1 kagad yan. Makalusot man yan, ang dami nilang ipaliliwanag. opo. Bilang panghuli na lang, Manong J, kamakailan lang nabisto ng OpenAI, yung nasa likod ng ChatGPT, na may isang PR firm na ginagamit yung kanilang application, itong ChatGPT, para makalikha ng mga inorganic na mga komento anti-BP Sara Duterte, pro-Marcos. At yun yung kanilang kinaka-copy-paste doon sa mga posting. Correct. May kaugnayan dito nga kay BP Sara, pampagalit siguro or pampahimok ng mga netizen na ganito talaga ang daming mga pero inorganic siya, which is parang labag sa kanilang patakaran at malinaw din na labag sa patakaran ng mga social media, lalo na kung hindi pala totoo na tao yung nagkokomento doon, no? Parang inorganic nga, no? Artificial, parang spam ang dating. Ano mo dito? Lalo na lumalaban ang gobyerno daw ngayon sa fake news. Isang taon na mahigit simula nung lumabas yung Fiona, yung salitang Fiona. Nung lumabas yun, kinausap ko na yung mga kaibigan nating mga eksperto, no, sa IT. Talagang sila noon pa sinasabi nila, this is a troll, anong tawag nito, troll company using whatever. Ngayon lumabas, AI siya. Hindi lang mag-isa yan. Kaya nga, ito na nga kung ano-anong investigasyon na kaletsehan na ginawa nung TRICOM, no? TRICOM, Quadcom, lintik lahat pala ng violator, puro sa gobyerno. O, di ba? Lumabas ngayon. O, sino bang mga nagpapakalat ng mga maling balita? Using AI, using even natural people, bayad na mga vloggers or commenters. O, di malinaw na ngayon. Ngayon, anong mukhang ihaharap ngayon itong mga taga-TRICOM? Pinagluloko nila yung mga tao, meron pa silang pinakulong. Diba? Ilang buwan pinakulong si Grijaldo at pinipilit nilang magsinungaling. Kaya ito po mga kaibigan, hindi natutulog talaga ang Diyos lumalabas talaga. Isipin mo out of nowhere, nabisto yan, ibig sabihin, imagine mo tapos ang pinambayad dyan, pera pa ng taong bayan, no? Taxpayers money. Kaya
And nabanggit din ni BP Sara kasi tinanong siya kung magsasampa siya ng kasabi niya. Well, hindi na kasi grabe na yung kahihiyan. Kasi nalaman kung Oo. sino yung anong PR firm yun, may-ari yata ng STI. Kina Jagger, Oo. tangko, no? Opo, tapos ang ano pa pala dito, Manong Jay, hindi lang daw yun. Meron pang nakuhang Marami yan. information na marami pa pala. So ang tanong, sino ang nasa likod nito? Magkano ang dahilan? Sus Mario Joseph, tinatanong pa ba yan? Kaya, ano ay sabi dun sa Yes FM ba yan o yung sa ano sa FM na Oo. kailangan pa bang i-memorize yan, Ayun Admar? Love Radio. Oo. Kailangan pa bang Oo, di ba? i-memorize? Kasi alam mo na, kung anti-Duterte, pro Marcos, ang talagang magiging suspect niyan, yung nasa administrasyon or yung mga kaalyado ni Marcos Jr. Alangan naman gagastos ng Tingnan mo malaki. na lang, Ng mga tingnan na lang nila yung mga account nila Jared Pulido, nila Jerry Javier, kung sino-sino pang mga loyalista, meron pang Adobo Chronicle diyan. Yan mga tao yan, hindi AI yan. Pero hindi yan inimbita sa Tricom.